Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po kayo sa channel po natin. And actually, ang ating channel is tinatopic po natin dito ang iba't ibang klase po ng espiritual. But ang pinakamahalaga po talaga dito is tinitingnan po natin ang ating video po about po sa community, no? So, kung makikita po ninyo dyan, by the minute, dumadami po tayo. And dito po sa community, and pagsabihan mo po, pag i-ano mo po dito lahat na view all, so makikita mo po siya na nandito po lahat po ng mga comment ninyo. And maraming salamat po sa inyo guys, no. Thank you so much po talaga sa pagtangkilik po sa akin. And dito binabasa ko po kung ano po yung pinaka-major po na problema po ng mga tao, no. I think this is third video po, no. Ang pangatong video po natin is tatalakayin po natin kung ano po yung tinatawag po natin na arthritis, no, or pamamaga po ng tuhod. Kasi mostly sa atin, ikukuwento ko lang sa inyo guys na as I said, matagal na po akong nanggagamot and hindi lang po siya sa ngayon, no. Mahigit na pong 10 taon. So in and out na po ang mga tao sa akin. Sa ngayon po, at actually may nakikita po ako diyan na mga bata pa, no, na nagkakaroon na ng problema sa paa. And luckily kapagka napunta sila dito sa akin at saka hindi po sila masiselan, wala pong problema sa akin yung sakit nila. No, and ang inaano ko lang po kasi kapag kabataan pa talaga po, marami po 'yan na iniisip, marami po 'yan na gustong gawin, marami po 'yan na parang inaasahan pa po, no, like mga doktor, so naghahanap po sila ng pera. Ano po ba talaga ang kalunasan nila? Some of them is mag-o-okey sila, no, some of them is talaga pong mawawala. But mostly dahil nga po sa sinasabi ko sa inyo guys na when na magkasakit po kayo, either way sa doktor or sa akin, tingnan ninyo po kasi kung bakit. And then, hindi lang po alam kong mahirap po mag-concentrate niyan lalo na po kapagka may sakit kayo. Pero kapagka like I said, 'no, ang pamamaga po ng tuhod is, namaga po yung ugat na kung saan daluyan po na yung dugo. Kaya po masasakit po talaga yung paa. Tapos maga po talaga yung tuhod. Nandiyan na po yung, sabi nga nila is like, ang arthritis ko is like mana po sa akin ng mga magulang ko. Yung sugar, yung mataas ang dugo. Pwede pong sabihin nating inheritance, pero pwede pong sabihin nating hindi. Now, masasabi ko sa inyo yan kasi nga po, um, we are fighting actually those we do not see. Hindi po yung nakikita po sa natin. So, masasabi ko po sa inyo na kahit man po, ang kahit na anong sakit, hindi po siya hereditary. Okay? Magkatulad kayo, yes po. Bakit? No? Halimbawa po ha, ito bigyan ko kayo ng sample, very clear po ito. Halimbawa ang mag-asawa po, nagkaanak po sila. And then pero nung nauna po, meron po silang inampun. Meron po silang hindi sila kaano-ano, hindi sila ano. Pero bakit po ang diabetes ng mag-asawa nakukuha po ng panganay nila? No. Dahil po 'yun sa itong panganay nila, iniisip niya po, hindi po kasi alam niya na hindi niya magulang po yung nandun. Iniisip po niya na hereditary din yung sakit niya, kaya po napunta sa kanya. And then gano'n din po yung sakit niya, pamamaga ng tuhod, mga gout, 'no. 'Pag maga ang tuhod natin, simple lang 'yun. Madali lang po 'yun siyang maalis, 'no. Huwag po kayong kumain ng baka, huwag po kayong kumain ng manok muna, huwag po muna kayong kumain ng, mga kung sa Bicolano po ba, so yung mga grabe po sa gata. 'No, kasi po ang mga 'yan po talaga is 'pag meron ka pong tinatawag na arthritis, namamaga po 'yan lalo 'pag kakain ka po ng mga mamantikain, 'no, so mga prito, 'no. Tapos mga isda po na turingan, mga isda po na madugoon, mga isda po sa bato, 'no. And lagi pong halos araw-araw po pritong itlog, ang taas po ng cholesterol nun, ang taas po ng, tinatawag po natin na protein, 'no. And, so ibig sabihin niyan nasobrahan ka na. Pero pagka titingnan ko kayo po dito na pupunta sa akin na kapagka nalipasan na po ng mga 1 linggo, maga pa rin ang tuhod niyo lalo na po 'pag bata pa, nandiyan na po yung pamumutla, nandiyan na po yung parang ang dugo po bumaba po lahat. Alam mo yung kung bakit? Dahil po sa sakit.
Dahil po sa sakit, hindi po siya nakakatulog. Now, ito po yung cliche kung bakit po sinasabi sa inyo na nakikipaglaban po tayo sa mga hindi nakikita. Ang ang inyo kasing mga tuhod, actually tinarbaho 'yan, tinatrabaho nila 'yan. Alam mo kung paano nila gagawin 'yan? So, binarahan po nila. Kung hindi po tinik ng isda, meron po diyang pako po na galing sa sementeryo. Meron po diyan na tinatawag po natin na, usually manok. Usually yung buto ng manok. Kaya nga po 'baga may ritual tayo. May ritual tayo ng baboy, may ritual po tayo ng manok, may ritual tayo ng pato, may ritual po tayo ng ano. Pero isda po talaga pong dito 'yan. Hirapan po kayo niyan na maglulon. Ang iba po niyan is like po natinik po ng isda, pero hindi ninyo alam na yun pala yung nilagay. Marami na po ang discussion yan. No? Ngayon, kapag dito po tayo sa tinatawag po nating tuhod, ito po yung mga pinagbabawal ko. And then after that, magkuha po kayo ng langis. Yung langis po na kahit na anong langis, wag lang po yung pangluto. Langis po ng nyog. Kung sigurado naman ako niyan, lahat tayo overall sa Pilipinas may langis ng nyog, may nyog. O, maglagay po kayo ng langis dyan. Kahit isang piraso, bili po kayo doon, gawa po kayo ng langis. Pagkatapos, ibilagay po ninyo sa ganito po, klase na plato. And then after that, ibilad po ninyo sa araw. Walang orasyon yan ha. Hilingin mo lang po sa mahal na Ama na sana po isbasbasan po yung nasa plato para magiging gamot mo. Eto po yung sinasabi ko sa inyo, actually, hindi po yan. Simpleng dasal lang po yan. Pero dahil sa kaibuturan ng puso mo, lalabas po yun sa mga kamay mo. And then, ito po yung tinatawag ko sa inyo na ritual po ng paghahanda po ng gamot. And then, pagkatapos niyan, pag pinapahid po niyo sa kamay ninyo, no? And then, dasalan po ninyo. Alam mo kung anong dasal niyan? Dasal po yan ng Salve Regina. Ang Salve Regina, Hail Holy Queen, kung ikaw po'y Katoliko. Kung ikaw naman po hindi Katoliko, dasalan mo po siya na kung saan, direkta ka sa Ama. Direkta ka sa Ama. No? Pwedeng pangalan po ng Ama, Yad Hey, Vav Hey. Kung alam mo ang Yad Hey, Vav Hey, so ibig sabihin, formula po ito ng pangalan po ng Ama. And then pagkatapos, ilagay po ito sa tuhod. Dito sa tuhod po na yan. Ayan, ganyan na tuhod po. Masakit. Yan. Ipahid po ninyo yan. And then, pagpahid po ninyo yan, pag pinapahid mo siya, halimbawa nga, ito ang tuhod, ganyan din ninyo yan. Alisin po ninyo yan. Alam niyo kung bakit sinasabi ko sa inyo yan? Kasi you are a consciousness. You are the Father. You are God. Makukuha po ninyo yan, guys. Kung hindi mo naman po yan makukuha, kung sino man po ang makikinig sa inyo, yung asawa mo, kung minahal mo yung asawa mo, o baka naman binakbakan ka ng kabit mo, o binakbakan ka po ng kung sino man po na palihim mo po na sinasaktan mo yung asawa mo, lagot ka. No? Kasi lahat po may kabayaran. Lahat po yan mo. Kahit sino man sa atin, babae man o lalaki, meron po yung kabayaran. And kapag ka ikaw naman po, I'm not saying that you are a sinner. Ang sinabi ko lang sa iyo na lahat po ng gawa natin, meron siyang balik. No? Mabuti man ki masama, meron po siyang balik. Now, kung bumalik man sa iyo hindi masama or like binakbakan ka po ng hindi man masama, ng masama din po, then alisin mo siya po. Meron ka pong karapatan nun na alisin mo siya kasi buhay mo yan. Buhay mo yan, katawan mo yan. Yung kung anong nilagay nila, wala yun siya sa karapatan ng buhay mo. Kaya dapat alisin mo siya po. Kahit ano man ang ginawa mo, alisin mo siya po. Tapos sabay po siyang dasal. Bakit po Salve Regina? Bakit po ano? Kasi po, lahat din po ng lagay niyan may dasal din. So, i-counterpart mo po yun. Gaano ba kalakas? Ikaw ba na gumagawa, siya ba na gumagawa sa iyo? O ikaw ba nakatawan mo yan? Siyempre, ikaw. Ikaw ang mas malakas kaysa sa kanya. Kasi pag-aari mo yung katawan mo yan. Kung hindi ka papayag po na lagyan ng kung ano-ano ang tuhod mo, huwag kang pumayag. And kapag pumayag ka, ibig sabihin yan, huwag mo din sabihin na, siya may gawa nito. It doesn't help you. Ang pinakamaganda po niyan is like, orasyon versus orasyon. Dasal niya, dasal mo. Lakas niya, lakas mo. O, di po ba? O, kung hindi ka papayag nun, kung asawa mo, pagawain mo. Kung hindi naman, ikaw po kasi buhay mo yan. Ako, buhay ko to. Kung talagang oras ko na, hindi ibig sabihin na siya may gawa sa akin. No, it's not. Na mga mangkukulam may gawa sa akin. No, it's not. Hinahayaan po ako ng Diyos Ama. Kung ano po ang gusto niya mangyari sa buhay ko, binigay ko na po sa Kanya. So, nasa sa Kanya yun. Kayo naman po, gawin niyo at the same time. Now,
Now, pag nilagyan na po ninyo na, alam niyo po ba ito? Yung tinatawag na aritana, katakataka, aritana, alam niyo ito? Gamot ito sa ngipon. Bisaya yun gamot sa ngipin or gamot po sa pamamaga. Inamaga yung tuhod nyo. Ngayon, ang gagawin po niyo dito, maghanap kayo nito, dikdikin ninyo yan, dikdikin. Pagkatapos, lagyan po ng pinch of salt. Alam niyo ba ito? Ito po ang tinatawag natin na luyang dilaw. Okay. Now, ang gagawin po ninyo dyan, lidgirin ninyo. Gidgirin. Lidgirin, gidgirin. Gidgirin, gidgirin. Pagkatapos na, ilagay po doon sa, tinatawag po natin na, yung dikdikan. Dikdikan po ng mga bawang, ganun. O idiktik po ninyo doon. Pagkatapos, ilagay niyo dito. Pagkatapos, itapal niyo dito. And then after that, talian ninyo yan. Meron ako niyan sa video kung anong ginawa ko. Hanap po kayo doon. Hindi po yun monetize, no? Hanap po kayo doon, and then tingnan po ninyo doon kasi yan lang po ang gamot niyan. No? And then pagkatapos niyan guys, no, eto, pwede din po niyo itong gawin. Pwede po ninyo itong lidgirin. Pagkatapos niyan, ilagay po siya sa cup. Pagkatapos ng pagkakap kayan, lagyan po siya ng mainit na tubig, tapos a pinch of salt, tapos takpan, tapos inumin niyo 3 times a day. Kasi alam niyo kung bakit? May sasabihin lang din po ako sa inyo na hindi naman din, kung halimbawa po hindi ka nilagyan, medyo sabihin natin na hereditary din po or ganyan ang parents mo or kung saan mo po siya nakukuha. Actually, pwede ka pong bumili dyan ng something po na makapagpais po sa sakit nyo. Ito po kasi, yung tinatawag na ganito is pampaampat po siya ng maga. Halimbawa, maga ang ngipin nyo, no, so ilagay mo siya. So, hindi po siya agad-agad nagagaling. No? And ilagay mo siya diyan kasi ang maga kasi ng tuhod, it goes at least po mga 1 week. Yan, mga 1 week pinakamatagal po niya nagamutan. Pero pag inilagay po ninyo nito, at least po mag-ibis na po talaga. Tapos kung ipapagawa pa ninyo sa iba, pwede po na mag-impis-impis na po yung sakit nyo. Then dire-diretsahan po ninyo siya, bili din po kayo ng minsan lang, no? Isa o dalawang pirasong diclofenac. Bakal din po kamo biogesic. Walang problema sa medical, ma'am. Hindi ko talaga sinasabi sa inyo masama po ang tabletas, masama po ang ito. Kasi meron kasi nito. Wag lang kayong dumirekta po sa diclofenac, wag lang po kayong dumirekta po sa Kasi kailangan talaga po ng herbal ang paa nyo. Kasi ang inyong mga paa po is physical, material. And ito po is material din po siya. Pero itong mga diclofenac is material din po siya. Pero ano ang pinakamalakas nun? Yun pong yung kung ano siya. Hindi lang kayo talaga po masasabi kung gumaling kapag direkta po kayo sa diclofenac. Kasi iinom po kayo ng diclofenac po direkta. So 1 week na po, ganun pa rin, masakit pa rin. Talagang kung ako kasi, gamutin po ninyo yung kung ano po ang dahilan kung ano po sakit nyo. Kung ano po talaga yung pinakaano ninyo, kung bawal sa inyo ang buto-buto, no? Minsan lang naman, hindi naman siya ganun siya kagrabe, no? Kung talaga pong sige-sige po ang pag-ano ninyo, sigurado po ako binabakbakan po kayo, no? Now, kung ito naman siya, pag ito ang ginamit po ninyo, pwede po ninyo siya basain the next day. Pwede po niyo siyang basain, kasi po hindi po siya nilagay sa apoy. Ang magiging masama lang po noon, pag nilagay po niyo sa apoy, hindi po kayo niyo pwedeng magbasa the next day. Pero natatakot po ako sa inyo, baka po nag-alinsangan kayo, baka po nakalimutan po niyo, nabasa po niyo yung tuhod niyo, di lalo po yung nagsakit. Nawawabot po dito sa tinatawag po natin na tinatawag po natin na masakit ang likod or tinatawag po natin na frozen shoulder. Parehas lang yon. Ang nangyari lang po nun, hindi mo basta-basta mahihipo po yung likod po ninyo. Kasi parang sa manok ba, pakpak. Yung inanuhan po ng pakpak niyo, tinurok po yan. And then pwede po niyo ipahilot, pwede po niyo paano. Pero basta sinabi ko lang sa inyo guys na kapag ang katawan ninyo may nararamdaman na, meron yan something. Kaya dapat po talaga, asikasuhin ninyo kaagad. Huwag ninyo siyang pababayaan. Kasi kung minsan kasi, yung iba napunta dito pag okay na. No, isang gamot lang, okay na sila. Okay naman po. Pagbalik dito, grabe na naman. Kasi nagtrabaho na sila. 'Di ba ang binat, no, mas twice po yung gagamutin mo kaysa sa unang sakit.
ano. And ibang gamot na naman po yung 'pag nabinat po kayo kasi po 'pag nagtrabaho po kayo, nagtatrabaho ta's hindi pa siya dapat, okey lang po yun ma'am. 'Di ko naman talaga po masasabi na, "Ma'am, wag po." Pero kung kaya mo, gawin mo. Pero kung hindi mo kaya, wag na muna. Wag mo na niyong pilitin ang sarili niyo kasi isa lang ang buhay po natin. Hindi naman natin 'yan puwede po na ano, dahil 'pag nagkakasakit ka na po, like say for example po na nahilo ka, for example po na natumba ka, na ano pa, wala na. 'No, hindi 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 namin maidagdag pa ang buhay mo kapagka nawala na, 'no? And alam niyo po ba yung pinakadagdag niyan, kapagka meron pong maga ang tuhod ninyo, sigurado po ako yung masakit po pag-ihi niyo, 'no? Kasi po ang kulang po sa inyo is potassium. Kaya po sigurado po ako nun dahil po sa masakit na pakiramdam niyo, apektado po yung pag-ihi po natin. Always po 'yan. Ano, kaya po 'pag umiinom kayo nito, umiinom din po kayo ng tubig na marami, inom po kayo ng iba. Basta ang ating maga sa tuhod tapos sabay po sa ating uric acid, tapos sinabayan po 'yan ng ating ano, sinabayan po 'yan kasi ng ating tinatawag po natin na diuretic or sabihin po natin na ihi ka ng ihi, wala namang problema po ang ihi ko ma'am. Mabuti naman na po yung mag-ano po kayo, prevent po kayo. Kasi po ang ating gamot po, prevention po yun. Lahat po ng mga ganito, mga herbal po, wala pong problema, nakakagaling po yun sa katawan po natin. Kaya nga ba talaga pinagbabawal? Kung hindi mo kaya, mag-inom ka ng diclofenac. Pero kung kaya mo po, para sa akin kasi, mag-inom ka ng Biogesic. Kasi alam niyo kung bakit? Para po yung sa pain. Para po makakatulog kayo. Kasi kung hindi kayo nakakatulog, edi lalo po kayong magkasakit niyan. Kaya ko po 'pag pupunta kayo dito, bili kayo nito ma'am, para kahit papaano po dire-diretso po kayo nun. And then kahit isa lang po, hindi ko sinabi isang linggo. Isa lang po ma'am, para po makabalik po ang wisyo ng katawan, nakakatulog ka po. O sa gabi niyan, pagkatapos ng ano, 6:00, inom po siya nun. And then dire-diretso na po yung tulog niya. Kinabukasan po, kahit masakit pa, kaya na niya. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na po siya nanghihina. Nanghihina ka baga 'pag hindi ka nakatulog, 'di po ba? 'No? So gano'n po. Then 'pag nagkataon po, eto din po. Alam niyo ba kung bakit meron akong ganito? Kasi 'pag wala po kasi 'to, eto lahat. 'Pag nandito kayo sa akin, puwede kayong maghanap nito. Puwede ako ang maglagay. Maglagay po niyan tapos binibigyan ko po ng ganito, 'no. Pagkatapos or hindi binibigyan, pinabibili ko sa kanila. Kasi dito sa akin, 100 lang 'to, 'no. Good for 3 days, ang iba kasi 'di kaya. Sinasabi ko lang sa mga lalaki, "Ma'am, anong hindi mo kaya, yung sakit o ito?" So iniinom nila 'to, hmm. Kasi po 'pag hindi po sila iinom nun, marami ako diyan na hindi masakit, 'no. Katulad nung adgaw, hindi po masakit yun. Pero hindi man kasi yun talaga actually gamot, pampaihi lang po yun at saka pampalinaw lang po ng mata. Yung parang hindi ka po maduduling ba, hindi ka po maduduling, yung hindi ka po mahihilo. 'No, kapagka mataas ang lagnat mo tapos hilong-hilo ka na talaga, ibig sabihin nun masyado pong tight ang likod niyo. Na itong dito 'no, ano natin, maano lang po nun, very tight lang po yun kaya po gano'n. Ngayon, dire-diretso po tayo 'no, actually ma'am ito, sabihin niyo sa akin, kailanman po ma'am namin na hanggang sa mag-okey kayo, wala namang problema 'yan, pero pinakamatagal sa akin 'yan, 1 linggo. 1 linggo po siya natapal po. Kapagka 1 linggo kayo umiinom ng diclofenac tapos hindi kayo gumagaling, may problema na po 'yan, 'no. Hindi na po 'yan basta-basta, kailangan na po niyo 'yan na may maggagamot po talaga po sa inyo at may magsasabi po. Okey po, maraming salamat sa inyo ma'am and see you again po next time.